Narito tayo sa most popular na kainan sa Nasugbu, Batangas, ang kainan sa Dalampasigan. Sa kanlurang bahagi ng Batangas, naroon ang isang paraiso na kompleto sa ganda, pagkain at karanasan, ang Nasugbu, Batangas. Dito mo mararamdaman ang tamang timpla ng pahinga at saya mula sa mga puting buhangin at malinaw na dagat hanggang sa mga resort na world class gaya ng Pico de Loro. Hindi lang ito para sa mga beach lover. Sa Nasugbu, lumalago na rin ang food scene. Mula sa mga lokal na kainan na may lutong probinsya hanggang sa mga restaurant na naghahain ng international flavors. Kaya kung hanap mo ay lugar kung saan pwedeng mag-relax, mag-enjoy at mag-food trip, ay parinin na sa Nasugbu, Batangas. At kung magtatanong-tanong ka kung anong masarap din ay aring baked tahong ang sasabihin nila. Pero bilao food trip tayo para sulit ang dayo. Pero bago dito ay marami tayong pupuntahan, kakainan at papasyalan. Handa na kayo sa isang relaxing at nakakabusog na Nasugbu food crawl? Let's go! Yan, medyo iba yung atake natin sa food crawl na to. Uumpisahan natin ang ating Nasugbu food crawl sa Guangdong. Isa itong Chinese restaurant. Yan, bakit natin to napili na isama sa food crawl? Papakita ko sa inyo. Kailangan nyo makita ang menu ng mga to. Yan, pagpasok mo may open air area dito pero meron ding air condition. Diyan tayo po pwesto. At tingnan nyo ang menu ng mga are. Yan no. Chicken rice meal, orange chicken for only 99 pesos. Grabe, for less than 100 pesos, may Chinese food trip ka na. At yan, ang daming pagpipilian. At bawat isa ay mas mura kesa sa lagi mong kinakainan na Chinese restaurant. Ang tanong, mura ga lang are o mura at masarap? Pili na tayo at magkaalaman. Akalain mo na for less than 100 pesos meron ka ng Chinese food. Kaya naman sikat na sikat ang Guangdong Chinese Restaurant dito sa Nasugbu. Paboritong kainan ng mga estudyante na nagtitipid pero gustong kumain ng masarap. Pinupuntahan na rin ng mga pamilya na bonding over Chinese food ang hanap nila. Chinese fast food ang atake, kaya agad-agad ay cravings satisfied. Yung air-conditioned area nilang ganda rin, no? Dami rin pwedeng kumain, may mga setup for groups. Pero pa dyan sa taas, di na lang tayo sa baba. Order tayo ng isang orange chicken. Tapos yun, may nakakitang famous. I-order natin yan. Famous soy chicken. Tapos syempre, mag-noodles tayo. Beef wonton. Grabe, 145 pesos lang. Oh. Ano ga masarap na kaulam ng noodles ay di asado. Tayo ay mag-i-special asado. Tapos sugar cane juice sa akin. Oh, para lang tayo nasa Binondo. Kaya ay siya daw ay black gulaman. Tapos dim sum a la carte. Yan. Si Aisha, syempre, matik hakaw. Tapos, order ako ng kutsay dumplings. Saka, syempre, pork and shrimp siomai. Pero grabe, ang dami nyo pwedeng pagpipilian. At again, sabi ko nga, mas mura kaysa sa Chinese restaurant na iyong kinakainan. Saan ka kayo napapibig dyan? Let me know in the comments. Yan, ngayon ay 2:30 PM. May mga inabutan tayo kanina ng mga nag-aalisan na. Pero syempre, ang peak daw talaga na dito pag lunch at dinner. Marami daw kumakain. Tapos yan, merienda time, magcha-Chinese food kami. Game. Ito yung pang orange chicken. Dito kasi fast food yung atake nila. So may mga naka-ready na syempre depende sa ano nila, sa dating ng customers. But usually may naka-ready na chicken na bagong luto rin naman. Tapos pag may umorder ay sasarsahan na lang tulad na rin. May naka-ready ng chicken, babalutan na lang itong orange chicken sauce. Ito yung mga chicken, no? Ready na. Yan, lalagay na. Orange chicken sauce. Tapos ito-toast na yan para kumapit. So kita nyo, crispy na chicken strips. Tapos lalagyan ng cornstarch slurry para lumapot na kaunti. Yan. Tapos na. Listen to that sound. Yan. Nag-glisten na. Okay na yan. That's Chinese fast food for you. Ito, ready na rin yung fried rice. Para bawat order, tatakalin na laang ilalagay na yung ano. Pero mainit yan. Tapos, ilalagay na yung
Orange chicken. Nice. Oh. 499 pesos. Rereklamo ka pa dyan. Ay sulit na iyan. Yon. Lagyan pa ng sarsa. Kung yan isa mga Chinese restaurant, mahina dyan ng 200 plus. Ano yan, chef? Beef wonton po. Beef wonton. Yun. So yung wonton, pino-warm doon sa broth. Yan din yung para sa sabaw ng beef wonton. Border din ako niyan. Yan. Yun yung noodles, nilagyan na ng wonton, 2 piraso. Sasabaw, no? And the broth is looking good. Pwede rin kung take-out, kung delivery. Dami rin nagpapadeliver sa mare. So yan, ito naman salt and pepper fish. So fried fish fillet na parang crispy lang yun. Big toasted na salt and pepper sauce. Light lang, pero ang bango. Pare na yung famous soy. Wow, look at that color. Ino-oven pala nila yan. Wow! Nice. Tapos, meron pang sauce. Looking good. Ayan, yung sinasabi ko sugarcane na parang nasa Binondo, ay legit nga na parang nasa Binondo. Meron sila din yung sugarcane machine. Diyan pipipiin yung tubo para maging juice. So, hindi powder yung gamit nila dito. Ayan, pinapasok ng tubo. Tapos yun, lumabas agad ang sugarcane juice. Sarap niyan, very refreshing. Siyempre matamis. Ako bata, pag nagbabakasyon sa Balayan, ninangat-ngat ko lang yan. Nice. Tapos yayaluhan na lang yan para malamig. So 2 tubo pala para sa isang baso. Parang kahit patay na oras, may mga dumadating talaga. May mga nagme-merienda dito. Para na ang order namin. Yan, grabe naman yung Chinese feast na nasa harap natin. Hard to imagine na ang total nito, i-flash ko dito yung total, ganun kamura. Grabe, each dish na ganun lang yung price point, napakamura. Kaya naman pala, ang dami kumakain din mga estudyante, mga pamilya. At ngayon, magkakaalaman kung masarap din ba. Yan, dito muna tayo sa beef wonton noodles. Gayang karami sa Chinese restaurant, magkano? Ay dini, murang-mura. Yan, so noodles, samahan na rin natin ng beef. Yan, first bite. Thank you, Lord. Tama-tama lang yung lambot ng beef. Tapos yung broth, ang sarap ng broth. Sarap ng pagkakaalat niya. Tapos yung noodles firm pa. Tapos siya may chili oil din sila dito. Ari daw ay anli din, hingi ka laang. Yan. So ayos na sa akin ang lasa nito. Chili oil na lang idadagdag ko. Tapos yung wonton. Yung wonton, no? Grabe. Laki din. Yung may sumamang beef. Presyuhan mo ito ng 200 plus. Panalo pa rin. Tapos yung na-save mo dyan, ay, ipambibili mo ng siopaw asado. Wow! Yung siopaw asado nyo, ayos din. Ang dami ring feeling. Makapal yung bun, pero maraming feeling. Tapos yung pinaka-asado nyo, parang may sauce na. May kalasa siya na sikat na asado siopaw. Hindi ko na lang sasabihin. Pinibili nyo na rin to ng mas mahal sa iba. Dito mas mura. Same ang lasa. Kanina may mga inabutan pa tayo na kakatapos lang na mag-lunch. So pag lunch naman, syempre, kanin ang habol mo. Biruin mo, 99 pesos lang to. Malalaking chunks ng chicken. Medyo crispy pa rin yung skin kahit balot na doon sa orange chicken sauce. Try natin. Sweet yung pagka-orange chicken niya. Ang sarap ng pagkakasalty ng fried rice. Estudyante ka on a budget or empleyado, naghahanap ka ng very filling at masarap na rice meal. Pasok na pasok to. Tuloy natin dito sa salt and pepper fish. So if you're looking for something healthier, ito naman plain rice. Ang sarap ng pagkaka-salt and pepper niya. May konting anghang. Una ko nalasaan yung pepper, tapos yan, pumapalo yung pagka-salty niya. Kung kakainin mo siya as is, medyo too salty, pero pag kasama yung rice, sarap. Tapos, syempre, Chinese place. May mga dim sum din sila. Meron tayo dito pork and shrimp siomai. Size looks good.
Try muna natin ang walang sausawan. Ito yung very meaty rin, no? Sausaw natin sa chili oil na may kalamansi sa katoyo. Isa sa mga paborito ko sa Binondo, Putchay dumplings. Very plump. Ito, diretso na natin sa diretso natin sa chili oil. Hindi masyadong thick yung wrapper. Lasang-lasa mo yung Putchay. Very filling. Actually, laking tulong ng yung chili oil. Nagpapasarap talaga ng mga dim sum. Speaking of dim sum, meron din silang wow! Grabe naman spring rolls na yan. Ang aking anak, pag rin nakita, sabihin naman, Daddy, ba't ako hindi niyo isinama? Grabe, oh. Again, sarap na rin sa chili oil nila. Balik tayo sa rice meals. Grabe naman tong famous soy chicken na to. Kapit na kapit yung sauce. The chicken looks juicy. Thick, sticky sauce with rice. Yun na. Sa lahat ng mga rice meals, itong paborito ko. Must try ito. Flavor, serving size, panalo to. Kung may budget ka, dagdag ka ng konti pero napakasulit pa rin. May rason kung bakit famous ang famous soy chicken. So itong Guangdong, siya yung nagpupuno ng gap kasi may gap for Chinese food na affordable at the same time feeling sa quality. Kasi usually, in a lot of places, pag gusto mo ng Chinese food, kailangan medyo gumastos ka ng medyo mahal, lalo na pag-kasama ng family. Pero ito, proof na meron palang kainan serving Chinese food na affordable and quality as well. At pag nasubukan mo, ang sasabihin mo, sana magkaroon ito sa bayan nyo. Ito naman, egg tart. Saka iba yung lasa ng egg tart nila. May, mas sweet siya kesa dun sa mga sikat na egg tart. Pero warm, crispy yung labas. Itong Guangdong, ilagay mo sa Binondo, bebenta rin to. Ang market ito yung mga naghahanap ng affordable Chinese food. Saka yung mga bilisan. Kasi di ba pag nagbibinondo food trip ka, gusto mo mabilisan. Ito, ang bilis ng service, fast food nga eh. Swerte ng mga taga Nasugbu, yung mga malalapit na lugar kasi may gantong kainan para sa kanila. At kahit sa mga turista tulad namin, paakyat kami ng Pico de Oro. Actually, nakita ko lang to online, sabi ko sakto, bago umakyat ng Pico de Oro para busog na pagdating doon. Kakain mo na dito. So bago ka umakyat ng Pico or pagbaba ng Pico or kahit anong mga resorts doon, daan mo na kayo dito. Top 3 dishes ko dito, wonton beef noodle lalo na with the chili oil. Spring rolls, again, lalo na with the chili oil. And my ultimate favorite here, famous soy chicken. Sana lang magkaroon ng ibang branches ang Guangdong para ang famous soy chicken ay maging famous sa ibang lugar. Solid start sa ating Nasugbu food crawl. Di pa dito natatapos. Malulupit pa ang sunod. Kaya see you sa next one. Bago tayo makyat ng Pico, ay magkakape muna tayo din sa napaka-cute na cafe na rin, Pendong by Rans. Kung natatawa ka sa Pendong ay kahenerasyon kita. Ganda ng cafe na rin. Parang sarap ng mga silog sa snacks nila pero busog tayo kaya nga tayo magkakape, magpapahughog. Si Aisha daw ay sea salt latte. Bestseller daw nila yung nasan niya. Ito, Java chip. Sige, isang Java chip, isang sea salt latte na cold. Mabilis ang kapilaan din sa Pendong by Rans. Ngayon ay 4:18, di pa kami nagkakape ngayong hapon. Saka syempre, sobrang busog doon. Kailangan magpahughog. Tapos arin na rin ang pinaka-dessert natin. Java chip na frappuccino. Wala daw silang dessert pero ito naman sa tamis na rin ay arin na rin ang panghimagas natin. Hopefully, may konting flavor ng kape dahil parang mga 45 minutes pa ang packet ng Pico. Try natin. First sip. Thank you, Lord.
Yun nga, matamis. Tapos may konting lasa pa rin naman ng kape. A pick-me-up and a dessert in one. Ngayon, excited ako magpiko. The last time na nagpiko kami, ilang taon na? Pre-pandemic pa. Mga 6 years ago. Gano'n nakatagal. Excited na ako makita ko ano ang pagbabago sa piko, makapag-relax. Siyempre, makapag-food trip doon. Kita-kita tayo doon. Ayan, we're here. Sabi ko kanina mga 6 years na yung last punta namin din eh. Sabi ni Mrs., more like 7 years. So narinig na ulit kami sa Pico de Oro. First order of business. Din muna sa country club. Magre-register tayo dito. Papakita ko sa inyo yung process bago kayo pumunta sa room nyo. Sa gitna ng mga bundok at dagat ng Nasugbu, naroon ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang beach destination sa Batangas, ang Pico de Oro. Dito, mararamdaman mo agad ang tahimik na luxury mula sa malinis sa private beach hanggang sa relaxing mountain views na parang postcard sa totoong buhay. At ang maganda dito, kahit hindi ka member, pwede kang magstay. May mga condominium units na pwedeng rentahan para ma-experience mo rin ang world-class amenities ng Pico de Oro, swimming pools, beach at restaurants na may local at international cuisine. Kaya kung hanap mo ay peaceful getaway na hindi na kailangan lumayo, ito na yon, Pico de Oro sa Nasugbu, Batangas. So dito magbabayad lang tayo 1,000 per person na guest fee. Yan ay ano naman yan throughout the duration of your stay. Tapos may 40 pesos na environment fee. Ari yung country club. Siyempre itutour ko kayo. Yan, ari na yung Pico de Oro eh. Mag-check-in muna tayo dito. Tapos tingnan natin kung matutour ko pa kayo tonight. Pero definitely, 3 days, 2 nights tayo dito, itutour ko kayo. Tapos ari yung guest fee. So adult, unaccompanied guest kami, 1,000 each. Tapos ari yung makakasama sa sa fee na babayaran mo. Not bad. Ayan, tapos For the may... immediate recognition po na registered guest, Yeah. pag na po siyang hihipitan, hindi na po naluluwal. Okay, thank you. Thank you po. Yan. Tagal na namin huli nakapunta dito and it's like falling in love for the first time. Ganda. Di namin inabot yung sunset. So nandito yung pool. Not sure kung mag-night swimming kami mamaya. Tapos yun yung lagoon. Pakita ko sa inyo. Siguro bukas na para mas maganda yung view nyo. Tapos definitely tomorrow pupunta tayo sa beach. Tapos may mga activities sila. Siyempre for a fee. Dahil mo pwedeng gawin dito. Pero nandito kami para mag-relax at kumain. Kaya narin na kami, room 319B sa Miranda B. Pagpasok nyo, ito yung makikita nyo. Yes, may lutuan po, may oven. Kung nagtitipid kayo sa inyong bakasyon, pwede kayong magdala ng lutuin. Pero mamaya pala, papakita ko sa inyo kung anong gagawin namin when it comes to food dito sa Pico de Oro. Abangan nyo yun. Tapos meron din syempre yung rice cooker, merong sink, merong microwave oven. Tapos kompleto rin ang dining utensils, magluluto na lang kayo, kakain na lang. Merong ref, merong oven toaster, meron din Honesty na pantry store. Kung wala kayo, tapos payment via GCash. And then, ari yung room namin. Obviously, pang family to, ari ang pinaka main bed. Di na kami tutulog ni Mrs. Kung kami may kasamang anak, di na yan tutulog si Miyaka. Or kung kasama niyo yung anak niyo, pamilya niyo, pwede, family room to. Meron din dito sa taas. Tapos yung si Mrs., ang sarap na ng upo. Tapos, ari yung dining table and chairs. Kung kakain kayo, hilahin nyo na lang. Meron din smart TV. Tapos ito, papakita ko sa inyo mamaya kung ano nasa labas niyan. Ang CR, meron din water dispenser. Meron din closet, sabitan ng damit. Meron din cabinet, mga extra pillows. Tapos, ari ang banyo, shower, basic, toilets, sink. Tapos, kaya gusto namin nag-i-stay din. Meron kang yan. Gabi ngayon hindi nyo makikita. Meron din pwede kayo tumambay din. Di na kami magkakape bukas. Tapos dilim, hindi makita. Hintayin nyo lang bukas, papakita ko sa inyo.
kung anong meron dito. Kaya kung naghahanap kayo ng room or gusto nyo matry dito sa Pico del Oro, contact nyo dito si Miss Raquel. Marami silang rooms na available, hindi lang to. For even bigger groups, pwede rin. Very helpful, very affordable. Saka bukas, mamaya sa vlog ito, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo magstay dito sa Pico del Oro. Again, pwede na kayong kumontak dito, inquire na kayo. Yan, good morning from Pico. Nandito tayo sa Country Club. Kami nagsiswimming Mamaya kaming hapon magsiswimming. Ngayon mag-gym ako. Tapos itutour ko na rin kayo sa mga facilities dito sa Pico del Oro. Ito yung Club Pico nila. Yan, ito, play area for the kids. Tanda ko nung baby pa si Miyaka, naglaro siya dyan. Tapos meron ditong kainan. Mamaya magdi-dinner din tayo dito. Not sure lang kung doon sa restaurant na yun. Baka sa iba tayo. Tapos ito, yan, may mga billiards saka bowling. Sir, magkano yung per hour sa billiards? Sir, pag ganitong time po, yung 10 o'clock to 5 o'clock po yung 205 per hour. 205 per hour daw pag 10 to 5 p.m. Yes, sir. 5 o'clock until 8, naging ano na siya, sir. 225. 225, tapos ang mamahal pag gabi. Itong bowling, sir. Bowling, sir, parang pag ganitong time po, sir, 190 plus bowling shoes, 60. So, 250 per head. 250 per head per game. Yan, pag gantong oras daw. Ayan, 250 kasama na yung sapatos, tapos nagmamahal pag gabi. Per game yun. Tagal ko na hindi nagbo-bowling. Parang mga 10 years na. Mapag-bowling. Kaya ayayin ko si Mrs. mamaya kung gusto niya mag-bowling. Parang hindi pa siya nakapag-bowling ever eh. Hindi niyo natatanong, ako laking narca-bowl. Pero yung duck pins. Yan, nari ang itsura ng lobby pag umaga. Kasi nung dumating tayo dito gabi, doon tayo nag-check-in nung gabi. Tapos meron ditong parang convenience store. Well, not really convenience store, pero parang mga mga sandwiches, mga breads. For a quick breakfast. Dito tayo sa gym pupunta, fitness center, tapos nandito rin yan. Yung mga activities na yan. Yan, may mga badminton courts, tapos may paddleball na rin sila. Tapos yun, kung nakikita nyo, nandun yung basketball court. Ang alam ko, may mga bayad din yan per hour. Di nila na mag-e-exercise para libre. Yan, yung gym nila, maliit lang, pero kompleto naman. May cardio, may machines, saka may free weights. Ang importante, makapag-burn ng kinain. Tapos lalabas ka ng balcony mo, garni ang view mo. Ay, kung ang goal mo pagpunta ng Pico del Oro para mag-relax, ay, check yan din eh. Pero believe it or not, hindi pa to ang pinaka-relaxing na view din sa Pico del Oro. Tayo ay magbi-beach pa mamaya. Maya mga 4 p.m. pupunta tayo doon. For now, kakatapos ko lang mag-gym. Magko-food trip muna tayo. Hinihintay lang natin yung food. Dito tayo kakain. Iyon, dumating na ang pagkain namin. Kala mo isang pamilya ang kakain, kami dadalwa. So, ari ang pinaka-hack ko kung mag-i-stay kayo dito sa Pico del Oro. May restaurant naman sila dito, pero kung gusto nyo makatipid, pa-deliver na lang kayo. Papakita ko mamaya kung saan namin pinadeliver to mamaya. Again, pwede naman kayo magluto, pero kung nandito kayo para mag-relax, ba't pa kayo magluluto? Pa-deliver na lang kayo. Iinit na natin to dahil may microwave naman dito. Pero sa totoong buhay, mainit pa. Hindi na kailangan iinit. Ari na lang siguro iinit ko dahil ari bulalo, gusto ko sa bulalo yung mainit talaga yung sabaw. Ang food namin ay pinadeliver namin mula sa Bueno Resto Bar. Isang resto bar dito sa Nasugbu, malapit lang dito sa Pico del Oro. So, under renovation daw yung restaurant nila ngayon, kaya nagpa-deliver na lang kami. Anong aming mga in-order? Bukod doon sa bulalo, meron kaming pansit canton. Tingnan naman yung pansit canton na yan. Loaded na loaded. Meron din tayo sisig, Cut that mayo sauce. Mukhang crispy rin. Tapos, syempre, pagkasama si Aisha, kailangan merong chicken. Yan. May glaze yung chicken. Tapos, syempre, meron din tayong rice. Meron din tayong dessert. Syempre, mamaya natin kakainin yon.
Tatawid na ang bulalo. Looking good. Yan. Ito nyo naman, sabaw pala ang ulam na at nung hinalo. Yan. So, may nakikita tayong maro. Siyempre, mga buto-buto. Laman, may laman ba? Yun. Dami ring laman. Ayan, gutom na gutom na. Una kong plano talaga dito, sabi ko ako magluluto. Kasi nung last na punta namin dito, nagluto kami. Pero sabi ko, kaya nga nandito para mag-relax dito. Papadeliver na lang tayo. At ito, mga solid ang ulam natin. Tayo sasandok na ng kanin. Kala mo talaga good for family in order namin eh. Tapos, sandok na rin tayo na ring bulalo. Siyempre may sabaw, may gulay. Yan. Kita nyo naman, parang lambot ng mga laman, no? Saka ang dami laman, pero thankfully, meron din mga taba-taba. Tapos, kuha na rin tayo itong sisig. Sisig looks creamy. Unahin ko muna itong sisig para wala munang sabaw. Yan. First bite. Thank you, Lord. Napaka-creamy. May mga crispy parts pa rin. Tapos, yan, may konting anghang. Salty as well. Onion flavor nandun. Ito yung mga sisig na pangkanin talaga. Tapos, kuha na tayo ng bulalo. Tingnan natin kung malambot. Yon. Napilas. Samahan natin ng taba sa kalaman. Siyempre, matik sa kanin yan. Confirm ko, teka lang ha. Kakaiba yung lasa ng bulalo nila. May konting tamis, pero nandun yung lasa ng baka. And again, ang lambot nung beef. Siyempre, lalo na pag turista ka, dadayo ka dito sa Pico de Oro, na nasa Nasugbu, Batangas, siyempre, magbubulalo ka. Pangalong combo yun. Tapos, chicken. Yung itsura, yung parang alam mong crispy na deep fry, tapos sticky yung sauce. Parang buttery. Tapos nandun yung garlic flavor. And nandun pa yung pagka-crispy niya, na-retain niya. Magugustuhan ni Mrs. to. And yan, may alat din. Sarap din sa kanin. Dahil na ito pasit canton. So may nakikita akong mga chicken, may mga gulay, may mga pork din. Ito bala ko yung pansit. Dapat pang merienda. Pero parang ang sarap din isama sa food trip na to. Ito yung pansit panghandaan. Pero dito naging paborito ko yung sisig. Sarap yung sisig. Pero kakombo din yan, itong bulalo na may tamis ng konti. Kala ko na subukan ko na lahat ng lasa ng bulalo. Itong dalawa, partners to. Tapos itong dalawa, partners to. Sarap to bulalo yung tipong gabi na, dinner mo kakainin, yung medyo malamig-lamig na. Kesa nga naman, ikaw pa magpapakulo niyan, magpapalambot niyan. Order ka na lang sa Bueno Resto Bar, lagay ko dito. Marami pa sila mga available dishes ha. Ito lang talaga yung nagustuhan ko. Ito daw yung mga best sellers nila eh. Tapos pag nag-open yung resto bar uli nila kasi under renovation ngayon, may mga ihaw-ihaw din sila eh. Balikan natin yun. Hindi pa tayo tapos kumain pero syempre pakita ko na rin sa inyo itong leche flan. Uy! Ganda na pagkakagawa oh. Smooth! Sarap! Parang may burnt sugar flavor. Yun ang gusto ko sa leche flan eh. Tapos really smooth and creamy. Sarap ng pagkatamis niya. Parang burnt sugar flavor. Lasang-lasa mo yung parang nag-caramelize na talaga yung sugar. Parang gusto ko na tapusin yung kain ko ha. Para ito na yung puputripin ko. Pero dahil pa nito, round 2 pa tayo. Tapos mamaya after nito, pahinga lang kami. Tapos magbi-beach kami. Papakita ko sa inyo yung beach, yung swimming pool. And then magdi-dinner tayo. Pipili tayo sa mga restaurants nila. Hahanap tayo ng food tripin natin doon. Yun, sarap ng pagkakahiga at panonood ng San Beda. Panalo San Beda. Mag-beach naman tayo. Hintayin lang natin yung shuttle. Yan, arin na shuttle. Makakapag-beach na. Di na kasya. Puno na. May kasunod naman daw.
Yun, may kasunod niya naman, isang sakay na rin. Asya tayo. Sana may sunset. Yun ang gusto kong makita sa beach eh. Ano yung Pico de Loro Beach Club? The pool looks good pero the beach is looking even better. Doon na lang tayo. Are, hindi daw maliligo. Tatambay laang. Aura laang. Ang gustong gusto ko dito sa Pico talaga, eh dito, beach. Tapos dahil cove siya, yan, napapaligiran siya ng mga bundok, mga green. So, ganda, very relaxing. Hindi lang yung beach, hindi lang yung dagat, hindi lang yung buhangin ang magpaparelax sa'yo. Pati ang mga puno na yan, yung mga greens na yan. Tapos, ari nga palang Pico Beach Club ay for members only yan. So, kung gusto mo mag-beach, tapos hindi ka member, doon. May public beach naman doon. Pareho lang naman ng beach na pupuntahan nyo. Ito lang, restricted access to for members. Kasi doon ko minsan pag peak days, medyo napupuno yung mga tambayan. So dito, medyo mas marami. Ito yung mga eksena talaga na mapapasabi ka na ang pagsaganda ng Batangas. Hindi ako biased pero talagang best province in the whole country. Well, maybe I am a little biased. Pero kaya ko namang ilaban yan, ang ganda niyan. Yan, nakapag-daw na, nakapag-enjoy na ng view, kakain na. For dinner, nandito tayo sa Lagoa Restaurant. Actually, ito ay temporary pa lang kasi ni-renovate yung Lagoa Restaurant. Malaki yun eh. Ito maliit lang sa ngayon kasi nga ni-renovate. Ang pwesto nila ngayon ay malapit doon sa pool ng Country Club. May mga pizza, burger, sandwiches, pasta. Ang gusto ko magkanin. Yan, dini tayo. O kaya dini. Pareha sa akin, sinigang na baboy with gabi. Tapos si Aisha daw ay chicken inasal. Tapos tanda ko, nag-dessert kami dati dito ng banana turon with ube and langka. Order tayo nun. Tapos yan, lumambing si Mrs. ng mozzarella sticks. Yan. Yan ang aming food. Sinigang, chicken inasal. Yan, habang hinihintay natin yung mozzarella sticks na hindi naman kaulam na yung mga pagkain namin eh. Yan na, napaibig na si Mrs. Meron tayong chicken inasal, saka sinigang na baboy na may gabi. Ipatan natin dito yon. Target acquired. Pork na maraming taba. Pero kuha din tayo laman. Saka syempre maraming gulay. Ang dami ng gulay na kasama nitong... Pero marami din naman laman. No? Good for sharing talaga to. Pero si Mrs. naman, di kumakain ng sinigang na baboy. Meaning, this is all mine. Syempre magkakanin tayo. Tapos, try ko muna yung sabaw. Anong lasa baga? Okay. Tama-tama lang yung asim. I would have preferred na mas maasim pa. Pero, tama-tama lang for a sinigang. Personal preference ko yung talaga mas maasim. Yan. Uy, palambot yung taba. Yun agad. Yan natin ang maanghang na patis mansi. First bite. Thank you, Lord. Yung sinigang talaga, bagay na bagay sa patis mansi. Ang sarap pag may patis mansi. Itong sinigang nila, version nila ng sinigang, it's comfort food, home-cooked food, served in a relaxing setting of beach and country club. Hahaw natin. A little on the pricey side, pero pag nagbabakasyon ka naman talaga, expect mo talaga yon. Try natin itong babawas lang ako nito. Kay misis ko yung inasal. Parang buto-buto nakuha ko Ngat-ngatin na lang natin. Salty and sweet. Actually, bagay na bagay siya dito sa sinigang. I would suggest na kung order kayo niyan, order din kayo nito sinigang. Bagay na bagay yung sabaw dito. So bukas sa checkout na kami, pero may mga kakainan pa kami dito sa Nasugbu. Kaya abangan nyo yun. Pero solid ang food trip natin for today.
isang dineliver na food sa atin na in-enjoy natin sa room natin. Isang restaurant food dito sa Pico de Oro mismo. Napabulos na. So, para kanino ba tong Pico de Oro? Ito yung kung naghahanap ka ng quick escape, lalo na kung taga Batangas ka or even Manila. Kasi from Manila, siguro mga mga 3 hours, ganun. Double check natin. Sakto-sakto for a weekend getaway. Or kung mapag-leave ka ng weekday, mas maganda actually pag weekday eh. Kasi mas kakunti yung tao, mas may enjoy mo. Maganda to, family kayo. Again, yung contact natin dito, may mga bigger rooms sila for families. Pwede rin naman to kung mag-asawa kayo or mag-jowa kayo, gusto nyo ng some time alone together. Pico de Oro is the place for you. Abangan nyo, masarap yung dessert dito. Natry ko na dati yun. Kita-kita tayo sa dessert. Yan, time out muna tayo sa Filipino food. At hindi maaari na hindi ako titignan na rin. Tingnan natin kung may cheese porn. Meron. Tama na. Maba. Pag sa hilig ni Mrs. sa mozzarella sticks, yain na. Pag bigay hilig. Sarap nga naman. Yan, inuubos ko yung sinigang na baboy. Naghahanap ngayon ng matamis. At nari yung tumatak talaga sa isipan ko nung last time na nandito kami 7 years ago. Bumili rin ako nito, pero parang nag-iba ngayon. May mga chopped na kasoy, yan, may mga buong kasoy na candy din. Tapos parang noon vanilla ice cream yata, ngayon ay not sure kung mango or cheese. We'll find out soon enough. Yan. Yung saging, tama-tama lang yung pagkahinog niya. Sarap din ng ube. Yung cashews, nice touch. Tapos, lagyan natin ng ice cream. Yan! A happy ending to this meal. Magre-relax lang kami. Bukas mag-gym uli. Tapos siguro baka bukas ay kainin namin yung mga tira namin sa Bueno Resto Bar. Pero, day checkout kami bukas and then may kakainan pa tayo. Siguro 2 pang kainan dito sa Nasugbu. Kaya kita-kita tayo bukas. Yan, narinig tayo sa La Locanda Ristorante Pizzeria. Isa daw authentic na Italian restaurant din sa Nasugbu. Very underrated. Wala akong nakikita na nagvo-vlog nito. Nakita ko lang siya sa Google Maps at nakita ko magaganda ang reviews. So, I have high hopes para sa restaurant na to. Yung Batangas City, merong masarap at authentic na Italian restaurant. Ang Nasugbu kaya meron din. Tingnan natin. Sa ganda ng Nasugbu ay meron isang Italianong chef ang lumipat na dito pagkatapos magbakasyon. Dito nag-asawa. At ang La Locanda Ristorante Pizzeria ay itinayo niya. May malawak na experience bilang chef sa Italia at ngayon ay sa Nasugbu, Batangas naman siya nagluluto ng mga authentic Italian dishes na ang iba ay may kakaibang atake. Meron silang outdoor dining dito pero medyo mabanas. Dini tayo sa loob. Yan. Wow, kita nyo, very charming. Maliit lang yung resto nila pero very charming again. Very cozy, just like in a movie featuring an Italian restaurant. Again, I have high hopes. Pero syempre, sa food magkakaalaman. Yan, nakapwesto na si Mrs. Tumatarget na naman ng mozzarella sticks. Pero yung menu nila, very appetizing. Pero since may kakainan pa tayo mamaya, yung climax ng ating video, mag-iisang lang tayo dito, appetizer, saka isang pizza, saka isang pasta. Syempre, mozzarella sticks for Aisha. Tapos, para sa pasta, homemade daw yung nila, fresh pasta nila. Pili muna tayo ng pizza. At doon natin ibabase. Tanong na rin natin kung anong bestseller nila. Pari daw isa nilang bestseller sa pizza Amore Mio. Ano nga namang kakaiba, may pistachio nuts, mortadella ham, tapos 2 kinds of cheeses.
Sige ma'am, isang ganyan. Ito naman ang bestseller nila sa pasta. In foil. Baked in foil, spaghetti al cartoccio. Yan, tapos isang mozzarella. Tapos bukod sa Italian dishes, meron din sila Filipino dishes. Yan Pero total mamaya, yung climax nga ng ating vlog ay Filipino food. Italian na lang tayo dito. Yan, nabigyan tayo ng chance to be inside the kitchen. Chef, what is your name and nationality? Italy. Italian. What's your name? Italia, Giovanni. How long have you been here? 10 years. 10 years, all right. What can you tell us about your restaurant? Kailan nagsimula? Nasimula, 2050. 2016. 2060. Dito na kayo nakatira sa Nasugbu. Dito na sa Nasubo. Tagalog. Hindi tayo mano-nosebleed. Ano yung mga inspiration nyo sa mga recipes nyo? At the trabaho Trabaho sa Italy. sa Italy. Bakit kayo sa Nasugbu nagtayo ng restaurant, Italian restaurant? Bakit meron dito sa vacation, meron na asawa? Nagbakasyon, nagkasawa. Yeah. E poi transfer dito na. Nice. So ito yung pasta natin, niluluto na niya. So nilagyan ng wine. So seafood always goes nice with white wine. Ilipat. Nari daw i-baked in foil So makikita natin kung anong gagawin dyan. Ano sunod, chef? Oil. Olive extra virgin. Extra virgin. Extra virgin olive oil ang ginagamit. So ito, pasta sauce na to. So nilagyan din ng broth. Basil. Fresh Basil. Always fresh? Fresh. Fresh, not dried. Ang bango. Bango talaga ng basil sa tomato sauce. Ilang taon na kayo, chef, nagluluto? Ano, 25 years. 25 years. Nalagay na yung noodles. Hindi pala broth yung sila sa pasta water. Yung gusto ko sabihin kanina, hindi broth. Pasta water. Ari ang ibang staff, ibang kitchen staff. Hello. Yan. Nalagay na yung pasta noodles with a bit of the pasta water. Then, sauce to cover in the sauce. Tapos, ibabalik yung seafood. Grabe yung tunog. Very appetizing. So, medyo marami yung sauce. Kasi i-bake pa yan So, mag-ano pa yan. May isa pa yan. Tapos, garnish. Itatapos yan. More extra virgin olive oil. Then, transfer sa first time ko makakita ng ganyang cooking technique na pasta i-bake sa foil and tapos heated pasta ang gamit, more garnish, of course more extra virgin olive oil, tapos tatakpan, making sure na walang steam na mag-escape. Kala mo ay embutido laang, kala mo yung morcon laang. Tapos, that will be placed inside the oven. For how long? How many minutes? 3 minutes. 3 minutes. Just 3 minutes lang. Yan. Tapos, pizza naman ang gagawin. Kita nyo, fresh pizza dough ang gagamitin. That's how many inches? Ito, 12. 12 inch pizza. Oh, pinos pa ni chef. Iba talaga pag fresh pizza dough. And then, is that mozzarella or? Mozzarella. Mozzarella cheese. Also, you don't put tomato sauce for that pizza. Meron na, pero ito klase wala na tomato. Okay. Oil. So for this type of pizza, walang tomato sauce. So ilalagay muna ng ganyan yan para lang maluto ng konti yung crust and mag-melt yung cheese. So the cheese is gonna be the base for the mortadella and the other toppings. Tapos, lagay din sa oven. That's for how long? 5 minutes. 3 minutes? 350 degree. 340, 350. 340 to 350. The best pasta, meron pasta seafood, pasta fresh, ravioli fresh, cannelloni alla Valdostana, isang special del Nord Italy, tagliatelle tartufo, con mushroom, all. Masarap. Masarap. How do you say masarap in Italian? Buono. Buono. Have you been back to Italy? Nakabalik ka na ng Italy?
Eh, 3 years ago. 3 years ago. Mas maganda dito sa Mas maganda dito. Pilipinas. Grabe, yung mga Pilipino na nangangarap magpunta ng Italy, tapos yung Italiano, mas gusto daw niya dito sa Pilipinas. Chef, yung mga customers mo dito, mga locals or mga tourists? Medyo local, from the Manila o dito nasa Nasubo. Turista meron in December. December, mga December na. tourists. Yun. Kita ko nagkakulay na. Medyo naalsa na. Ano yung pasta ko, init niya. Ginagawa daw niya yan to get that perfect al dente na texture ng pasta. For presentation na rin. Yan. Meron mozzarella. Tapos grabe yung mozzarella. Sa Italy, chef, good for one yung mga ganyan, ano? Ito, sriracha 1 per For one person. One people. Sa Pilipinas lang talaga yung mga for sharing na ganyan. Eh. Sharing na. Pero sa Italy, good for one yan. Good for one. Tapos, Ito is mortadella, mortadella, Bologna, bologna, tapos basil, fresh basil, basil, parmesan, fresh parmesan, grated parmesan, and what's that, chef? granella di pistacchio. Okay. Pistachio. Pistachio. Un po di Yung oil. interesting na topping. And extra virgin olive oil. Okay. Nice. Thank you, chef. Yan. So, for presentation din yan. For show. Sana. Wala mo inihaw na tilapia. Pero pag binuksan yan, oh, look at that. Ang bango. Sabi. Bango na. Wala, nilipat tayo ng mesa. At ako'y nagpadagdag kasi nakita ko doon sa labas, meron yung chef special nila na merong magic words na bone marrow. Kaya tayo nagpadagdag. Lilipat tayo din sa malaki-laking mesa. At yan, buti tayo nagpadagdag na rin. Sorry, bone marrow tapos may beef tartare sa ibabaw. Nice. First time ko lang makakatikim yan. Ayan, check out this authentic Italian feast sa harap natin. Kung akala nyo sa BG sila ang merong garne, sa Lasugbu meron din. Ano kayang uunahin natin? Ito na agad, itong bone marrow with beef tartare. Grabe. That is a very interesting combination to say the least. Sabi ni chef, pagsamahin na daw yan, yung beef marrow saka yung beef tartare. Yan. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Para kang kumakain ng ceviche, tapos yung smooth and creamy na butter-like na beef, tapos yung smooth, creamy na butter-like na bone marrow, crisp and fresh tomatoes, tapos parang may ano din, may cucumber din, tapos fresh flavors, walang anggo, walang lasang, di mo malalasahan na kumakain ka ng beef tartare ng hilaw eh. Sarap. Tapos best way daw kainin yan ay with the bread. So ito yung kanilang complimentary bread. Kaya pala nasa chef special to. Tapos dahil complimentary bread yan, lagyan natin ng konting olive oil, saka balsamic. Now that's how you do appetizers. Speaking of appetizer, meron din tayo ditong mozzarella stick dahil kasama natin si Aisha. Try lang natin. Medyo nag-solidify na kasi lumamig na eh. Kanina pa to eh. Pero sarap ng mozzarella cheese nila. Crispy yung stick and then ang sarap din ng marinara. Tapos hindi na natin pinapadagal to. One of the most interesting pizzas I'm gonna try. Man natin ng basil and then yung parmesan cheese. Di ka napapaibig dyan, no? Wow. Sarap nga nito. Kung wala kang ibang order, for sure, kaya mo ubusin to. Nandun yung mortadella na salty, a little peppery, tapos yung lasa ng fresh basil, yung crunch, yung pistachio, yung salty na mozzarella, tapos yung pinaka-pizza crust niya, a little chewy with some crispy parts. Sarap nito. Tapos yung richness ng extra virgin olive oil. Diretso na natin dito. Piping hot pa rin.
Try ko yung pasta muna without any of the seafood. Kita nyo, high quality na pasta sauce. Kahit wala kang kainin seafood, nandun na yung lasa ng fresh seafood. Tapos yung sarap ng tomato sauce, al dente pasta. Yung seafood, ang ganda ng pagkakaluto. So, yung San Juan, may masarap na Italian restaurant. Ang Nasugbu pala, meron din. And this is a nice combo. Kuha rin tayo ng shrimp. More pasta. Ano to eh? It's pwede siyang for special occasions eh. Siguro yung mga taga Nasugbu, yung mga lokal dito. Pag yung mga special occasions, dito sila nagde-date. Kasi yung lasa niya, pang pang fine dining. Pero pwede rin siyang mga pang mga weekend na lunches, dinners. At syempre kung turista ka, pababa or papuntang Pico de Loro or yung mga nearby beaches, pwede dito. May wine nga rin pala sila dito. May selection sila ng wines dito. Pwede mong i-pair sa pizza saka sa pasta. Sarap na pairing yan. Pero ito talaga yung the best na natikman ko dito. Yung pizza nila. Tapos masarap daw dyan ay chili oil. Lagyan natin ng konting chili oil. Yun ang missing eh. Yung component ng anghang. Yung chili oil nila, may fried garlic flavor. Ito, convinced ako na itong restaurant na ito, gini-gatekeep ng mga locals. Pero wag ganun. Deserve nito matikman ng mga kababayan natin dito sa Batangas at kahit mga turista. Another proof na ang daming masasarap na kainan din sa Nasugbu, Batangas. Ayan, this calls for a dessert. In this case ay desserts. May dalawang dessert tayo. Ari yung semi-fredo tawag nila. First time kong narinig, first time kong matitikman ang semi-fredo. Not really sure kung ano to. So, yan. May mga layer siya. Yan, try nga natin. Parang interesting ito. Ano siya? Coffee ice cream na cake. Sarap. Sabi ito, really crunchy. Tapos, nandun yung bitterness ng coffee. Pero may tamis. Tapos may chocolate flavor as well. Very mocha yung atake. Ano naman, panna cotta. Blueberry to. Lagutukan pa yung semi-fredo sa bibig ko. Yan ito. Ito naman, more on parang jelly yung niya, yung texture niya. Tapos a little sweet and sour from the blueberry. Very sila, contrast nitong dalawang desserts na to. Kaya bagay na pagsamahin. Pero kung isa lang ang kaya niyong piliin, itong semi-fredo panalo. One of the top desserts na nasubukan ko this year. Sarap nito. And pinakita nitong restaurant na to na ang Nasugbu ay hindi lang siya pang Filipino food. Hindi lang siya all about beaches. May mga ganitong hidden gems, mga underrated restaurants na hindi mo inaakala na may ganong sarap, may ganitong ambience. Must try, must visit. Masarap sana i-gatekeep, pero deserve to matikban ng mga kababayan natin sa Batangas and even mga tourists na umaakyat sa Pico de Loro at mga nearby beaches. Sarap na Italian food trip dito. Narito na tayo sa pinakamagandang restaurant sa Nasugbu, Batangas at top-rated restaurant. Kung hindi ito ang kinukonsidera na pinakasikat na restaurant sa Nasugbu, ay makoconsider to na hidden gem. Pero dahil pag nagtanong-tanong ka nga din sa Nasugbu kung saan masarap kumain, ay ari ang kanila i-recommenda. Kaya sa ating Nasugbu Food Crawl, ito ay nakalista. Ari ang tinutukoy ko, ang kainan sa Dalampasigan. Sa puso ng Nasugbu, Batangas, may isang legendary na kainan na ramdam mo agad ang pagkahimig ng probinsya, ang kainan sa Dalampasigan. Itinayo noong 1973 bilang tugon sa mga nakatikim ng masasarap na luto nila. Ngayon, makikita mo dito ang isang malaparaisong garden restaurant, kaya bukod sa nakakabusog ang dayo, ay nakakakalma pa.
At syempre, masasarap na lutong probinsya ang handog nila. Kaya kung nasa Nasugbu ka, huwag palalampasin ang pagkakataong kumain sa isang lugar na 3 henerasyon na nagbibigay ng alaala at sarap. Yan, sa labas pa lang, makikita nyo na para siyang garden venue. Parang yung mga, isipin nyo, parang yung mga garden restaurant sa Tagaytay. Yung mga dinadayo, yung mga pinagse-setapan ng mga wedding receptions, gayon ang tema din eh. Yan, medyo madilim sa loob. Part yun ng charm niya. At napakalaki ng kainan na are. Bakit walang kumakain? Ay, alas 3 ng hapon. Ari ay punong-puno pagtanghali sa kapag dinner. Tayo ay hinapon na. Pero kita nyo, ari yung bubungad sa inyo. Yung kanilang pa-waterfall din eh. Open air siya pero presko. Talagang kaya ari ang ating ilalast din sa ating Nasugbu food crawl. At yon, binuhay ang mga chandelier. Mas lalong gumanda. Yan, ari yung menu nila. Pero ang order ko sadya din yung baked tahong, yung sadya ang bestseller din Pero bakit naman iisang ating orderin? Tayo dumayo pa. Di tayo ay magbibilao. Yung tayo, bilao sa dalampasigan. Ang magandang vibe din para ka lang kumakain sa bahay ng lolo o lola mo. Very homey, complete with pictures na kupas na. At napakaganda namang message nito. I-post nyo na lang. Hari na ang aming bilao. Yan. Dali ka ngayon. May libre sabaw yan. Thank you, sir. Yan, na rin ang bilao sa Dalampasigan. Ang kanilang very popular na baked tahong, garlic shrimp, bangus, liempo at atsarang kangkong. Ay, magandang tanghali po. Ako po si Rani Lucas, tubong Nasugbu, Batangas. Noong early 70s po kasi, uso pa yung pilota. Pinatayuan ng grandfather ko ng pilota court. Tapos habang naglalaro sila, syempre pinapakain po ng lola ko na magaling magluto. Tapos doon ako nag-start kasi habang kumakain sila, nasarapan sila sa luto ng lola ko. Hanggang sa yung iba, nagtatanong na baka pwedeng kahit hindi naglalaro kumain. So yun na po, nagsimula ako kami sa taas. Ang mga capacity lang po doon, if I'm not mistaken, para mga 30 persons lang po sa taas ng pilota court. Tapos hanggang sa lumaki na po, tapos may nag-request po kasing isang malaking pamilya dito sa Nasugbu na mag-golden wedding anniversary sila. Parang 1,000 heads po yun So napilitan po kami magpagawa ng malaking restaurant dito ngayon. Nag-start po ito 1973. So bali po kayo ay third generation Opo, owner? apo na po ako. Apo na. Opo. So bilang third generation owner, ano po yung mga kumbaga ginagawa nyo para masustain yung legacy at kumbaga magtuloy-tuloy yung yung kasikatan ng kainan sa Dalampasigan? This is a family business. So yung isa kong kapatid na babae, si Duan, siya po ang in charge kasi F&B graduate po siya. So siya hong in charge sa kitchen, tsaka mag-manage ng restaurant. Yung naman kapatid namin na babae, siya hong in charge sa financing namin. Tapos ako yung sa maintenance tsaka sa gardens namin. Ako nagme-maintain ng garden. Tapos ano usually sir mga customers nyo dito? Well, meron po, during weekdays po, karamihan ng customers namin dito are local customers, so mga taga-Nasugbu at mga karatig bayan. Pero during weekends po kasi, doon po pumapasok yung mga bakasyonista galing Manila, galing ibang bansa. Kasi alam niyo naman ang Nasugbu is known for mga beach resorts. So, dito sila kumakain. Well, kami po, nakilala po kami sa aming tanigi steak, yung amin pong binalot sa dahon, our baked tahong, sizzling squid po namin, crispy pata. Those are just some of the pagkain na talagang naging kilala po kami. Bukod sir sa sarap ng pagkain, ano pa yung mga dahilan kung bakit dinadayo kayo dito? Ang grandparents ko po, tsaka lalong-lalo ang aming nanay, si Normita Lucas, may hilig po siya kasi if you notice, sa mga halaman. So yun yung talagang mine-maintain namin dito. Dahil ang mga tao tontuwa sila, lalo na especially during nung nag-pandemic. Kasi na nga kami, open air kasi yung dito. So very yung ambience. Close to nature yung ambience. Early last year, nagsimula na kami ng Airbnb namin. Sir, kasi yung Airbnb namin, makikita nyo kung yung rustic theme ng restaurant namin, yun yung in-apply namin dun sa Airbnb namin.
Tapos yung talagang pinagmamalaki namin, of course, yung full service restaurant namin. Kasi yung syempre yung pagkain na i-offer namin sa kanila, kung ano yung hinahanda namin sa Dalampasigan, yun po yung pwede namin i-room service sa kanila. Magandang tanghali po. Kami po ay taus-pusong nag-iimbita sa inyo na dayuhin niyo sana kami dito sa Nasugbu. Marami ho kaming beaches dito. But sana po mabisita niyo po ang aming restaurant, ang Kainan sa Dalampasigan, at ang aming pong bed and breakfast na Casa Hardin Nasugbu. Hinihintay na ho namin kayo dito. Salamat po. Yan. Last time na nandito ako, siguro parang mga 3 years ago, ganun nakatagal. Tanda-tanda ko pa kung gaano kasarap yung baked tahong nila. Sana hindi nagbabago ang lasa. Yan, dahil tayo busog na, half rice lang tayo. Hati na lang kami ni Aisha Dini. Yan. Tapos ako ay naghinaw na at tayo ay magsasakol dini. Una tong baked tahong. Yan. Kita nyo naman yung baked tahong eh. Kita nyo yung cheese sa ibabaw. Ang ganda ng pagkaka-bake. Yan. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng pagkaka-cheesy. Ito yung ano eh. Ang hirap tigilan. Yung tipong gagawin mong popcorn, yung baked tahong. Sarap na rin kaninan. Kakanina natin yan. Pero bago yun, try natin tong garlic shrimp. Yan. Lump yung shrimp pa. So itong kainan sa Dalampasigan, very popular to sa tourist. Actually, yung Nasugbu naman ay kumbaga isa sa malaking industriya nila ang turismo. Dahil nga ng mga beaches and pinakita natin sa vlog na to, pati mga pagkain, mga pandayo. Are, kakanina na natin. Yung malalasa mo talaga dito, yung pagka-shrimp niya, yun yung malalasa mo. Tapos a little garlic flavor, a little butter flavor. Tapos ang ganda na pagkakaluto niya, may konting pagka-oily. And eto, bangus. Sa hilig ko sa bangus, lagi ko sinasabi yan. Oh, kilabsikan. Bagong luto rin. Try muna natin ng walang sausawan. Uno malalasahan, yung alat. Tapos yan, may kontra ng asim. Eh, ang ganda pagkakaluto niya, crispy yung balat. Tapos yung pinaka-laman niya, kita nyo, napaka-moist. Sasaw natin to sa suka. Sunod sa tahong, ito yung next ko nagustuhan. May free soup sila. Sinigang. And meron sila ditong liempo. Ay, puro taba naman na nakakuha. Pero marami namang may laman. Isa pang isasaw-saw natin sa suka. Tapos are, lalagyan na natin ng atsara na kangkong. Gagayahin ko rin recipe ng are. Yung atsara niya, manamis-namis. Irarank ko yung mga paborito ko dito. Pero bago yan, meron ba kayong paborito dito sa Nasugbu na hindi ko nasubukan? Let me know in the comments. Baka mag-part 2 tayo dito. Ayan, lipat tayo ng pwesto at biglang setting na yung sun, nagsa-sunset na, ay nag-against the light. Ngayon, sun-kiss naman tayo. Yun ang atake natin. Ayun, yung least favorite ko, although panalo pa rin naman yung garlic butter shrimp. Basta mga bilao, sarap talaga niyan. Lalo na pag family kayo magsasama-sama. Sarap with rice. Third favorite ko, itong liempo. Akalain mo yun, liempo, third favorite ko lang. Lambot ng liempo, tsaka salty. Masarap, pero bakit third favorite ko lang? Ang pangalawa, aring bangus. Unang-una, sobrang hilig ko sa bangus. Tapos, nagkataon, ang sarap ng timpla nila. Yan, wala na yung araw. Nag-ilaw na ulit tayo. At tulad ng first experience ko din at tama ang sinasabi ng mga suki ng kainan sa Dalampasigan, ang the best dito ay yung kanilang baked tahong. Kahit arilangan dayuhin mo, panalong panalo. Best baked tahong, in my opinion. So pinakita ng vlog na to na may dadayuhin kayo dito sa Nasugbu, Batangas, yung Pico de Oro. Again, in case you missed it, ari yung contact details kung gusto niyo ma-experience ang na-experience ko sa Pico de Oro. At pinapakita rin ng vlog nito na napakaganda
ng Nasugbu at napakaraming masasarap na kainan. Alam nyo pa kung saan merong magandang puntahan at masarap na kainan? Buong Batangas at iniikot natin yan sa ating series na Eating at All 34 Towns sa Batangas Province. Panoorin nyo dito. Kita-kita tayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.